Actually, yung pagsali ko sa PBB, hindi ko naman inisip yung pros sa career kasi happy na talaga ako with what I have. Pero yun nga, meron ako palaging bubog na nalulungkot ako kapag iba yung tingin sa akin ng tao. Bakit? Ano ba yung sa tingin mong biggest misconception sa'yo before ka pumasok? Hindi Tama. porket public figure kami, you can call us so much things without knowing the full context. May housemate ba na ibang-iba yung first impression mo sa actual na ugali nila, nakilala mo na sila after a few months? Magkaiba daw talaga din yung nangyayari mismo sa loob sa kung ano yung napapanood natin dito sa labas. Minsan So, kulang lang ng context. yes. Ano? So, my question is, ano yung winish mo na nangyari sa loob na sana naipakita dito sa labas? Ano? Yung sinasabi na ginagamit mo si Charlie. Ayan, misconception. that's a Ayan, good- yun pala. that's a good one, That's a that's a good good one. point. Yun yung misconception sa Totoo akin. naman kasi, di ba? I mean, bakla. Ulit natin to. Pero Vince, kung mismo ako message. Yes! Wow! What's up, mga kacheng? Welcome to another episode of Triggered! Ayan, sobrang taas ng energy na bilaukan si Mark. Nagbabalik ulit ang Triggered Barkada dito pa rin sa Vault. Visit them at O Squared 2 Greenhill Shopping Center inside Tito's Latin Barbecue and Brew. And syempre, narinig nyo siyang mabilaukan. Nandito pa din. Yes na yes for you, Mark Yes, Oliveros. hello, mabuhay. Maraming salamat, Yes. Triggered. Shout out kila Vince, kila Cheska. Jeff and Cheska. Magpahinga kayo dyan, kaya ko na to. Mamahinga Oo, kayo. dyan muna kayo. Pero Vince, kung mismo ako message mo. Ay, akala ko ba, paano na yung... Ay, hindi. Paano na si Charot D? lang. Ano Joke lang lang to? yan, From joke lang professional yan. lang. Okay. Professional landi lang. Hindi personal. Okay, ito sigurado ako sa mga nanonood via YouTube dyan na nakikita nyo na ang guest natin today. Ex-housemate ni Kuya and of course, second time on Triggered. Pero ngayon, as a solo artist siya for today's video. Wow! So ever so beautiful, Sofia Pablo. Grabe naman yun! Hello, guys! Hindi mo nasabi yung pinaka-important, GRLS. Yes, singer! Right, Kulang! GRLS, Nakakainis. singer, Important all-out yun. Performer. Perfect! Exactly. Oh, ito a question that we asked to all our guests. What triggered you today, Sofia? Na-trigger yung excitement ko kanina nung nakita kong may bagong milk tea shop dito banda. So yun yung okay. inom-inom niyo nung pumasok Yes. kayo. Bakit milk tea ba yung isa sa mga bagay na na-miss mo? Oo, as in like nasa loob pa lang ako ng bahay ni Kuya, dinidebrief pa lang ako, nagpabili na ako ng milk tea. Agad. Yun yung una mong craving talaga. Oo, yun talaga. As in. Oh, kayo naman, what triggered you today, guys? Oo, na-trigger ako ng yung chan ko. Like, gutom na ako. Gutom ka na? Oo, gutom na ako. Sakto Yun lang paparating na yung mga siguro. pagkain. Oo, Hintayin I'm natin. waiting. Oo. Ikaw, Mark. Ako what nag-trigger you today? sa akin is yung wala na akong maisip na kung ano yung trigger ko today. Oo. Ako, ang trigger ko, Gets nainis yan. ako kasi nakuha niya yung sagot ko. Yun yung sasabihin ko sa akin. Wala na rin ako maisip. Sige na, i-accept na natin for today, copy-paste. Oo, Yes. copy-paste na tayo. Oo. Okay. So ito na, punta na tayo kaagad. Diretsuhin na natin. Sofia, kilala ka na namin. Oo naman. Kilala ka na namin. Talagang, tsaka, you've accomplished a lot na rin talaga in GMA bilang isang Even artista. before PBB. Even before PBB. So, Way before. Way before Yes, PBB. actually. Oo. So, Hello? bakit? Bakit PBB? Why? Why did you decide to join PBB pa? Parang, ba't mo pa naisip na mag-PBB? What did you think would be the pros for your career if you joined? Actually, yung pagsali ko sa PBB, hindi ko naman inisip yung pros sa career kasi happy na talaga ako with what I have. Pero yun nga, meron ako palaging bubog na nalulungkot ako kapag iba yung tingin sa akin ng tao. Okay lang kung ibabash nila ako about sa work ko, lalo kung alam ko na may kailangan pa talaga ako I-improve. i-improve. Totoo. Like, lalo sa singing. Like, tanggap ko talaga yung bashing kasi hindi. Hindi. Ay, huwag mong Hindi, tanggapin. Hindi. Sofia, La Oh. Forteza, Pablo. Si Debbie. Yes, exactly. Totoo. Pero, ayun nga, pero mas tinatamaan ako kapag ang tinitira sa akin ng bashers, yung pagkatao ko. Kasi alam kong hindi totoo. Like, lalo pag nadadamay si mommy. Alam naman natin lahat na PBB talaga yung show para mapakita mo sa mga tao kung sino ka talaga as a person. So, kaya ako nag-go for PBB
for personal goals talaga, hindi for Hindi for work. career. Hindi. Oh, so sakto nasabi mo na nga yung mga sinasabi ng mga people before you entered the house. So pag-usapan muna natin yun. Yung mga, bakit? Ano ba yung sa tingin mong biggest misconception sa'yo before ka pumasok? Masama ugali talaga. Ay talaga, misconception yun? Grabe! Nakakainis yun! Joke lang po. Okay. Dali lang po kami magbiroan. Yes. Ano to? Love and hate friendship. Hindi, pero totoo yun. Pag nababasa ko yun, like, mas maugali, backstabber, inggitera. Parang, hindi talaga. I mean, like, the people around me would know na hindi talaga ako ganung tao. So, na-hurt talaga ako. Lalo yung mga pinagdaanan ko sa life. So, parang naging bubog ko talaga siya growing up na happy nga ako sa career ko. Pero every time I would read comments, they would say, may work lang ako kasi paborito ako, hindi ko naman deserve, ganun. So, napagod ako sa ganun na parang wala akong ginagawa to show people na hindi naman ako ganung tao. So, ayun na, actually, pagpasok mo pa lang sa bahay, may mga post na kaagad na ikaw din yung unang lalabas. Di ba? Yes. Oo, so ano namang reaction mo doon sa mga nagsasabi Well, noon? 90 days siya sa loob. So, Hell. Actually, nung paglabas ko, may mga nagkwento na nga agad sa akin, alam mo ba, girl, nung first week mo, grabe yung bashers mo, yung inabutan mo, times 10 yung bashers mo. Sabi ko, hindi siya nakakagulat. Hindi ka na nagulat talaga. Hindi talaga ako nagulat. Kasi syempre, alam ko kung paano mag-isip yung mga tao. Lalo yung mga tao na for sure, meron pa din namang hindi nakakakilala sa akin. Marami pa. So, kahit naman ako, normal na tao, makita ko na ang dami niyang issue. Parang, ay, ganun pala siya. So, Oo. in-expect ko na yun na pangit talaga yung magiging start ng journey ko. Pero, yun nga yung exact reason why I wanted to go for it. Sakto. Hoping na mabago ko. Yan. At yun yung parang exciting part sa journey niya. Yeah. Oh, tas eto sigurado ako before ka pumasok ng bahay ni Kuya, yun nga, you're experiencing that bashing. Siguro naman may mga tips na naibigay sa iyo ang kaibigan nating wala dito today. Na si Vince Maristela. Shoutout ako natin. Shoutout sa iyo, Vince. Asan ka man, wherever you are, hope you're doing well. Pero ano naman, mga naibigay ba siya sa iyo mga tips, mga dapat mong alalahanin bago ka pumasok? Oo, kasi actually, nung nalaman na nga niya na magiging housemate ako, tinawagan niya ako, tapos binigyan na niya ako ng advices. Basta lagi ko lang daw iisipin na magpakatotoo talaga ako na wag akong matakot na ipakita talaga ng todo na ito si Sofia. Kasi sabi nga niya, ang hirap na nung journey sa loob, mas may hirapan ako kapag may mga i-cover up pa ako na ugali. And for sure daw may times na mapapagod ako inside. Kasi parang everyday, yun lang yung routine niyo. You wake up, susundin niyo yung pinapagawa ni Kuya, then you sleep. Parang wala kayong control sa ginagawa niyo sa everyday routine. Sabi niya sa akin, lagi ka lang magdadasal and remember kung bakit ka pumasok. Ganda. may sense Taray. naman pala si Diba? Vince paminsan-minsan. Talaga. Oo. Iba Oo. din eh. Sobrang bagal niya lang Siya eh. sinabi yun, pasigurado. Merong, lang, oh. Lagi ka Tsaka- lang magdadasal, tapos... Tapos walang R. Para. Pray ka lang palagi. Ganon. pray ka lang, tapos trust ka lang kay Lord. Yun yung sabi niya. Pero bago tayo magtuloy, eto na pala, sinerve na yung food natin. We have El Toro and the croquetas. Please serve. Please na lang ako. Pero ayun na nga, you got advice from Vince that ito na, pumasok ka na sa bahay ni Kuya. So in totality, 99 days, bata ba? Yes. 99 days ka sa PBB house. So punta tayo dun sa first week mo. Ano, nagulat ka ba? Paano ka nag-adjust dun sa first week mo sa bahay ni Kuya? Or the first few days rather? Actually, surprisingly, hindi kami lahat nahirapan mag-adjust. Kasi siguro nagkasundo kami agad na 20 housemates. Like, akala rin namin pagpasok na, ang hirap nito kasi bagong environment, yung style of living, iba, tapos mga bagong tao. Pero surprisingly, nung first night pa lang, nabuo na agad yung chemistry as a group. Tapos, siguro pinaka nahirapan lang ako mag-adjust is yung sa oras ng tulog. Kasi sobrang antukin ko, 'di ba? Sa taping, lagi akong tulog. Tapos doon, bawal matulog. Like, nagbibilang ako doon. Pero bawal talaga. Like, pinagbawal na rin ni Kuya. Doon ako pinaka nahirapan mag-adjust. Talagang hirap na hirap ka, no? Oo. For the rest din siya, pag nasa taping eh. So ito, nung first week, feeling mo ba na, like, were you comfortable enough na to show you or nagkaroon ka naman ng parang, medyo guarded ka ba the first week? Actually, hindi. Nung first week,
pinakita ko na talaga Bigay na agad. agad. Yes, kasi yun din yung in-advise sa akin ng friends ko from the past season na kung kaya mo na ipakita agad sa tao kung sino ka, gawin mo na para makita nila na from day one, ganun talaga siya. So, lalo na nakatulong din na meron talaga akong friends inside like si Anton and Marco, si Caprice na dati ko pa nakakasama. So, at least meron akong mga tao na comfy ako agad and napakita ko agad kung sino. So sinasabi nila na OA ka daw nung first week. So Oo, feeling mo ba talaga. naging OA ka talaga? Or Oo. sadyang ikaw na lang talaga yun? Well, OA ako as a person, pero sobrang OA ko talaga nung first week. Lalo nung unang gabi, nainis din ako sa sarili ko nun eh. pero Ano kasi, natulog ka, sabi nga, At least para masyadong aware bida-bida naman ka. diba, aware ako nun, na nung pinapanood ko, nakakairita pala ako nun, no. pero kasi, galing kasi kami hotel arrest nun, so parang 4 days wala akong nakikitang mga nasa paligid Tao, ko. nakakausap. Wala akong ginagawa, wala akong pinapanood, wala akong pinapakinggan na music tulad ng ibang housemates. Like literal natulog lang ako ng tulog buong araw. Tapos before that, parang 3 hours kaming naka-blindfold. So nung nakakita na ako na, andito na tayo, oh my gosh, lahat pinapansin ko. Parang nakalabas sa hawla. Oo, ganun. So, nung after, siguro the day after, nung nagising ako, nag-reflect ako, ang OA ko last night. Si guys, she's self-aware. Agad-agad. Oo. Tapos paglabas ko, yun na nga yung sabi ni Mami, ba't naman ganun ka ng opening night? Nakakainis ka dun. Sabi ko, oo nga, patingin nga. Pati nanay, hater. Diba? Tapos nung pinanood ko, nakakairita nga ako nun. I get the bashers. Gets ko sila I see doon. you. I see you Yeah, guys. pero gets din naman kung ba't naging ikaw ba naman bakla takpan yung mata mo ng 3 oras? Diba? Ano yun? Parang after, tsaka naka-hotel arrest ka pa, di ba? Parang pagkatapos, gustong aligalig mo na after. Totoo. Tapos syempre, nakita ka pa, nandun pa yung mga kaibigan mo, di ba? Todo Kaya yung chika energy na ko, kayo. way up Oo, there gets. talaga. Oo. Pero yun nga, since we were talking kanina na parang medyo maraming bashings bago ka pumasok at in-expect mo na, may moment ba sa loob na sinabi mo na, shit, baka ako nga talaga yung mauna? Or parang hanggang 2 weeks na lang ako dito, 3 weeks na lang ako dito, parang in-expect ko ba na parang every nomination or ano na ikaw? Oo naman. Like, bago pa lang ako pumasok, like nasa hotel arrest pa lang. Kasi wala akong ibang magawa kundi mag-isip lang ng mag-isip kung ano kaya mangyayari, magsisimula na, tama ba yung choice ko. So, lagi kong niready yung self ko na once I get nominated, alam kong ako yung lalabas. Parang, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa sarili ko, but it's more of doubting kung maniniwala ba yung tao na eto talaga ako, knowing na ang daming issues, na parang, makikita kaya nila na totoong pinapakita ko na eto ko and andito ako to prove na hindi totoo lahat yon. Tapos, kaya yung damit ko, sobrang onti lang talaga. Like, parang good for 2 weeks lang. Like lahat ng housemates kada titignan nila yung aparador, sabi nila, ang onti pala talaga ng damit mo. No? Akala nila nagjo-joke lang ako, na onti ng damit ko, wala na ako masuot. Sabi ko, oo talaga. As in, onti lang talaga yung damit ko. Kasi in-expect ko na talaga na Oo. ganun. Kasi Just look at you hiram-hiram now. ka na ng damit. Oo. Pero sa boys, kasi naging malaman-laman, hindi na kaya mag-crop top. puro crop top yung mga damit ng girls eh. So sabi ko, guys, may sweater kayo dyan. May oversized shirt ka dyan. Lalo na yung kay Miguel. Diba? Oo. Yung sweater ni Miguel, suot-suot niya sa rehearsal. Diba? Tapos pagdating ko doon, andun siya. Nahiya talaga ako. Sa outside world, no? Tumiklop sa outside world. Oh, pero I'm sure na, yun nga, a lot was going through your mind. You were thinking about the haters na baka ikaw kaagad yung ma-evict. So, what else sa loob ng bahay ni Kuya was most draining emotionally? Siguro yung hindi ko alam kung kamusta na outside. Like, unang-una si Mommy, syempre na parang dalawa lang kami. So, wala akong way na malaman kung asan kaya siya, may kasama kaya siya, ganun. Tapos, sabi, kulit niya nga nun eh. Di ba? Sabi nga nila, sabi ko wala pala takot dapat ipag-alala nun. Okay naman pala siya na. Tapos susunod, syempre, kung worth it ba yung ginawa ko na pagpasok sa bahay ni Kuya? Kasi parang yung pagpasok ko doon, it's a make or break. It's either people will get to know the real me and accept it, or lalo nilang iisipin na plastic ako, or eme ko lang yung pinapakita sa loob. As in, overthink ko yun kung nabago na kaya ng actions ko here, nakita na kaya nila na ito ko. Yun yung sobrang hirap inside. Di ka nag-alala kay Allen. Ano? Wala. Nabulong ko lang. Anyway. So, actually, kami viewers, di ko rin in-expect to na pagdating mo pala sa loob, ikaw pala ang magiging pangalawang atik lang. No? Diba? Si Chef. No? Chef Sofia. Chef Florence. Oh, actually, yeah, true. Actually, siya kasi tagaluto namin sa Samgyup. Oo. So, yun din pala yung role mo dun sa loob. Oo. Pero,
ano reaction mo nung nakita mo na ngayon na paglabas mo na parang ikaw pala talaga yung binagsagang kang second atik lang? Nung paglabas ko, nagulat ako kasi like coming inside nga, yun talaga yung isa naman sa gusto ko na maging sa loob ng bahay. Like, I wanna be an ate talaga. Kasi puro teens and isa talaga ako sa oldest. Ako nga yung oldest kapuso. So sabi ko, gusto ko maging mature for them na syempre mas bata sila, mas marami ako dapat alam sa pag-aalaga sa bahay, mga chores, yan, pagluluto. So sabi ko, kapag may problems din sila, they can talk to me. So nung paglabas ko, nakita ko na nagawa ko naman pala yung goal ko and extra na lang yung na-wipe out talaga yung bashers. Kaya sobrang worth it yung PBB and sobrang thankful din ako sa PBB kasi hindi ko yun mapapakita sa kahit anong show. As in, dun lang Totoo. talaga. Totoo. Walang It's other totoo. avenue. Once in a lifetime experience talaga. Parang, Once in a lifetime experiences. Any other once in a lifetime experiences sa loob ng bahay ni Kuya? Mga first time mo lang maranasan sa loob. Ano ba? walang cellphone. Ayun, cellphone. Di ba ang phone kong tao, pero Ma-phone. yung iniisip ko na, kaya ko yan na walang phone. Tapos nung nasa loob, hindi ko, surprisingly, nung first months, hindi ko hinahanap talaga yung phone ko. Nung 2 months yun, I miss my phone. 2 months na. Doon na Yun lang, nag-kick in. Yun nag-expire. I miss my phone. Pero mas na-appreciate ko doon na totoo pala yung sinasabi ng mga parents natin na iba rin kapag walang technology, walang phones. Kasi na-force talaga lahat na usap-usap on a deeper level about your life. At ayun, nakilala mo silang lahat at ikaw ang naging ate. Sino pinaka naging close mo? Yes. Pinaka naging close si Anton. Kasi given na before talaga coming in, close talaga like lagi namin siyang kasama ni Sean. Ay, sorry, akala ko tutuloy mo pa yun. Susubo sana ako. Mas pwedeng ituloy mo pa yung kwento mo. Oh! Pero, naging automatic ba yung pagiging ate mo? Like, pagpasok mo biglang parang, ay, parang biglang ako yung nagiging ate? Or was that a thing na parang, o yung isabi mo kanina, you made it a point talaga. So, did they label you as an ate na talaga sa loob? Actually, hindi ko rin in-expect na sila rin mismo. Parang first week pa lang sinasabi nila na, you're giving ate vibes. Parang sabi ko, talaga? Kasi di naman ako marunong kung paano maging ate talaga. Especially only child lang ako. So, nung sila na mismo nagsasabi na, para kang ate namin here, syempre happy ako. Kasi at least nagawa ko talaga yung gusto kong maging there for them. Yeah, tsaka parang, sobrang layo sa parang view ng mga tao sa'yo. Yes. Diba? Na parang pagpasok biglang ikaw yung ate. Na may nurturing, nurturing Oo. side. Na for the bait-baitan pala. Wow! Joke lang. Guys, inaasar ko kasi siya lagi na siya may na mataray siya. Ganun. Pero actually, di naman. Nakita nyo naman, di ba? Talagang ganun ko lang siya asarin. Pero bilang ikaw nga yung ate, na-pressure ka ba ever na parang, ay, hindi ako pwedeng maging, hindi ko pwede ipakita sa kanila na nag-overthink na ako, na ganito na parang medyo iniisip ko na yung mga reaction ng mga tao sa labas kasi ikaw yung pinupuntahan nila. Oo naman. Kasi like, lagi ko nga iniisip doon kada parang umiiyak ako. Parang, shocks, hindi ako dapat nagbe-breakdown kasi dapat nga strong ako for everyone in the house. Dapat, paano sila lalapit sa akin para mag-open up kung makikita nila na ako mismo? Parang nahihirapan ako. So, nung may mga times na umiiyak talaga ako, there were times na tinatago ko na like sa CR ako umiiyak, pupunta ako sa girls room, para paglabas ko, wala na. Kasi ayoko naman na ako yung ate, tapos parang sila pa yung magbibit-bit nung emotional na baggage ko inside the house. So, ikaw ang safe space nila. So, sino naman yung naging safe space mo sa loob? Safe space ko sa loob, si Anton talaga. Si Anton talaga. Gets naman. Oo. Diba? Nag-gets ka naman niya. Nag-gets naman niya. Actually, yun yung tanong. Nag-gets ka ba ni Anton? Nag-gets ka ba niya? Parang. Parang. Hindi, pero totoo. oy, seriously, in fairness kay Anton, para siyang nag-mature din sa loob kada mag-uusap Actually, kami. kaya nga paglabas niya. Yeah. Marami rin siyang na-realize doon. And I was happy na naging closer kami inside. Like kapag may times na parang, ay, napapagod ako. Pupunta lang kami na, Sofia, lika, or Anton, lika nga. Tapos papahinga lang kami saglit. Tapos okay na tayo, balik tayo sa loob. Ganun. Good for you guys. At least you guys had each other sa loob. Yeah. Speaking of the other housemates naman, may housemate ba na ibang-iba yung first impression mo sa actual na ugali nila na nakilala mo na sila after a few months? Siguro si Miguel. Si Miguel. Miguel, oo. Mga Miguel talaga, no? Oo,
Oo. Hindi, pero nung first night kasi na nakita ko si Miguel, sobrang tahimik niya talaga. Tapos siguro for like 2 weeks, ang conversation starter ko sa kanya, Miguel, inaantok ako. Para lang makapag-open ako ng conversation with him. Kasi sobrang tahimik niya talaga. Like, parang isang tanong, isang sagot. So sabi ko, siguro ganun talaga siya as a person. Pero nung tumagal-tagal na, sobrang kulit niya pala. As in, funny talaga siya. Lalo pag sumasayaw siya. Yun. So si Miguel. Ito, punta naman tayo kasi ngayon Mare. Kilala ka na ngayon as Mare. Saan naman ang galing yun? Yung Mare kasi, napanood ng tao na ang tawagan pala namin ni Mami, Mare. As in like, Mare kasi talaga, ikaw narinig mo sa taping, Mare talaga eh. Pati ako tawag ko sa'yo Mare. Diba, Mare? Ganun. Mare. Doon yun nag-start. So ngayon Mare ka na ng buong Mare ng Pilipinas. bayan. Mare ng bayan ka na. Ngayon, let's move on naman na ngayon na lumabas ka na. So ngayon, nung lumabas ka na, nakita mo na yung mga reaction ng mga tao sa'yo. Ano naman yung unang reaction mo seeing all their comments? Nagulat talaga Na-achieve ako. mo yung goal mo. Diba? Nagulat talaga ako. Kasi like, paglabas ko pa lang, sabi agad ni Ate Gabby, you did so well. Ang ganda ng feedback. Even si Mavi, proud na proud ako sa'yo. Promise, you won't believe it. Sabi ko, parang yung mga hosts na nakaka-work ko before, lahat sila, promise, Sofia, magbasa ka na agad-agad. Tapos pati si Mami, nung niyakap niya ako, si Ale, nung niyakap niya ako, sabi nila, mahal na mahal ka na ng mga tao. So ako, Kasi hindi ko talaga alam inside kung anong nangyayari. So, syempre, hearing that, Tapos, akala ko naman, like, nabawasan lang yung bashers or something. Pero nung nagbabasa ako, May nice comments pa. oo. Or nabawasan yung bashing mo. Yes. Kina-compliment ka pa. Yes. Diba? Tapos ang daming comments na parang dati hate kita. Ngayon dahil sa PBB nakita ko yung tunay na ikaw. Tapos naalala ko before going home sa labas ng bahay ni Kuya, pasakay na kami ng car. May narinig pa ako na kanta na ginawa nila for me daw na pang Laban Sofia. So doon pa lang iyak na ako nung iyak kasi hindi ko talaga mapaniwalaan na yung iniisip ko everyday sa bahay ni Kuya. Sobra-sobra na pala yung binigay ni Lord. Like more than what I paid for talaga. Congratulations. Palakpakan na. Thank you, sis. Pero ito, habang umukuya ako, how's the food, guys? Naubos ko nga yung akin eh. So, Ubos na, I ang think, sarap. yes. Kaya nga eh. Kaya na-curious ako eh. Tingnan mo ito isa. Yes, so Kasi pagkakarating ko kasi curious. natatapos magsalita to eh. Tingnan mo ito isa. Ayan, habang kumakagat. Masarap, masarap. Na-enjoy ko yun. Thank you. Okay. Moving on. Kasi nga, ayun, achieve mo na yung goal mo. So, na-realize sa mga tao na, ay, mali pala yung iniisip namin. Pero sa tingin mo, bakit ikaw yung laging napapasok sa mga ganyang balita? Hindi ko din alam. Bakit lapitin ka ng ganyan? Actually, hindi ko na rin alam. Like, dinadoubt ko na talaga yung self ko na may problema ba talaga sa akin? Because why is it always me? Like, bakit ganun? Like, alam mo yung fake news na nga lang tapos ako pa yung madadrag na, ang layo talaga minsan sa ibang issue na hindi talaga ako involved pero ako yung the drag eh. Tapos kapag ina-ask ko yung friends ko na, bakit sa tingin niyo ako lagi? Sabi nila, wala, siguro dahil alam nilang hindi ka papatol. Kaya ikaw yung lagi nilang tinitira. So parang sabi ko, so dapat pa akong pumatol? Pero hindi ko kasi talaga kaya. Kasi, Ewan ko, I feel like nahihirapan ako na pumatol kasi I feel like pag pumatol ako, Mag-e-escalate. yes, mag-escalate siya imbes na mag-die down na lang siya on its own. And sometimes kasi people will say pa na, ay guilty, pumatol. pero ang tapang mo Ganun. sa hindi ka pumapalag. Parang, syempre ang dami binabato sa yung hindi totoo, pero parang ang sarap ng gumanti. Diba? every time. Kasi alam mo naman yung totoo eh. Mm. Pero kayo naman, sa atin, ano yung mga misconceptions about you guys that you've seen online? Straight daw ako. Ang laking misconception nun, Mark. Saan misconception yun, be? Napakalaking fake news nun. Talaga. Misconception na may nag-aakalang straight ka. Parang wala talaga. Habang nag-iisip pa. Diba kami walang Siguro maisip. ganun din. Same kay Soph. Parang na mataray, Kung sa mga mga RBF kasi ugali, kayo, ganun. Parang, Actually, hindi. Hindi ka naman RBF. ako RBF talaga ako, admittedly. And Oo. so, minsan nagugulat na lang ako kapag may mga naririnig ako na attitudean ko, na tarayan ko, or may ganito ng iniisip about me. Na parang, Nagulat ka Kailan na lang. yun? Kailan nangyari yun? Saan nanggaling yun? Like, to the point na minsan medyo nakaka-hurt na siya na parang, ano bang kailangan kong gawin? Kailangan ba,
kailangan ba na kumunta ko lagi? Like, ano bang kailangan ko? Kasi hindi, admittedly, I'm really not the warmest person. Like, hindi ako, hi! Ganun. Like, oo. And, wala yun. Sorry. I'd rather na isipin ng mga tao na masama yung ugali ko, then they find out later on na okay naman pala ako, then magpanggap ako na tapos kabaligtaran naman pala. Does that make sense? Pero yun, hindi ko rin alam paano ko ipoprove yung sarili ko na hindi lang ako super duper 100% friendly, pero mabait naman po akong tao. Oo. Oo. Yun lang, yun siguro. Marami din ako mga nakikitang comment na ganun pa minsan. Ako na get that naman. Ako din naman. May misconception sa akin na ganyan. Lalo na pag di pa ako nakakausap, parang nakikita lang ako naglalakad dyan, feeling nilang yabang ko. Yeah. Oo. Not even online, like kahit mga ka-work In mo. person, yeah. Oo, in person. Mas ka-work. Mas ka-work. Marami ako naririnig na mga comments na gano'n. I'm like, huh? Saan galing Tapos yun? kung nakilala nila ako, sobrang kengkoy ko pala. Gano'n. Ang laki-laki kong tao. Gano'n. Sa ganyan mag-asta. No? Actually, yan. Isang misconception din sa akin yan. Lagi ako sinasabi yan. Feeling daw nila parang, pag nakikita nila ako, ang laki ko palang tao. Oh, lagi. Every time. Kada regional, ang laki mo palang tao, no? You give small guy energy. Oh, I give small guy energy daw. Damn. 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 That's rough. Shit. Gusto ko BDE eh. Okay, share ko lang. Ikaw, Oh, Mark. ikaw, Mark. Oh, Tigilan mo kami sa straight. Wala. Walang nagkakalang straight ka ever. talaga. Misconception, hindi ko talaga alam kung meron man silang misconception sa akin kasi number one, wala talaga akong pakialam. Basta gagawin ko lang ng gagawin Hindi, ko ano yung may trip naisip ko. ako for you. Ano? Yung sinasabi na ginagamit mo si Charlie. Ayan, misconception. that's Ayan, a good- yun pala, that's a good one, That's a that's a good good one. point. Yun yung misconception sa Totoo akin. naman kasi, di ba? Ay, bakla. Ulit natin to. Hindi kasi may Reddit nga. Yan, ulit natin na Reddit nga yan ngayon na ganun nga nangyayari. Pero before pa kasi talaga, ganito na kami ni Charlie. Oh, Na talagang mag-friend- ganun naman talaga kasi Oo, kayo. before BBB or bago pa mangyari ang lahat na nag-aambagan pa kami sa lahat ng mga pagkain na gusto namin matikman. Friends na talaga kami. So yan, tama. Kung magkakaroon ng misconception, yan yun. Hindi, tsaka di ba si Charlie din naman nagsabi na now that she has clout, bakit hindi siya magpapagamit Yes. sa friend niya naman talaga? Actually, that's part of the plan. Kasama ka sa plan ni Oo, Charlie. Ayun talaga. Oh, bakit sa tingin nyo, di namin ginagamit si Vince? Paano gagamitin? Lagi nga absent dito. diba? Yan, ang ganda. Thank you for Ganun reminding lang. me that. Oh, ano misconception? Sabay-sabay lang tayo sa pag-angat, mga G. Diba? Oo, no? Kasi pag nakahanap ka na ng friends sa industry na to, talagang kapitan mo na yung friendship na yun kasi bibihirang makahanap And it's talaga. rare to find Di ba? really good friends. That is true. So ito naman, may comment naman kayo, all of us. May naman comment ba tayong nabasa na talagang naapektuhan tayo? Ikaw, go first with you. Comment? Good and bad maybe. Like a good comment na talaga na-touch ka, na lumabas ka, and a bad comment before you came in, it was like, kaya decidido na ako mag-PBB kasi gusto kong baguhin to. Pero siguro more than the bashers, ngayon mas nagiging ibabaw na sa akin yung good. Kasi nawala na talaga yung bad. So ngayon, iniisip ko, there's no point in reading the bad ones before. Kasi ngayon wala na eh. So ngayon, mas nagbabasa na talaga ako. Ang sarap na magbasa because dati parang 7,000 comments, tas lahat galit. Ngayon, 10,000 comments, tas lahat good. So I really take my time na, as in like, nagla-like talaga ako. So I want to show them na na-appreciate ko talaga. And ang tagal-tagal ko talagang inantay na dumating yung point na mapapakita ko sa tao and to prove them wrong. Like, lagi nga sinasabi sa akin ni mommy tsaka ni daddy, hayaan mo na, time will tell. Time will show na hindi ka ganong tao, you just have to wait for it. So paglabas ko, lagi talaga ako nagbabasa. And siguro in general, yung mga comments na naapektuhan talaga ako now is yung bashers to lovers. As in like pag nagbabasa ako na, alam mo, dati pag pinapanood kita, iniisip ko, napakapabebe mo, tapos na-realize ko, ganun ka lang pala talaga as a person. Hindi ka nagpapabebe, sweet ka lang talaga na tao. Yung mga ganun. Oh, let's make it that. Anong comment ang mga naapektuhan kayo positively? Yung nag-comment si ate yan sa cover ko. Yes! Marian Rivera yan! Yun, super kinilig talaga ako. Love you, ate yan. Ako, recently nakita ko, may TikTok about nag-family feud ako. Tapos wala, may mga comments lang na parang, ay, wow, medyo brainy pala siya, no? Thank you guys. Brainy talaga yan. Grabe talaga.
Fantasy. Sabi ka sa fantasy, ah. Namula siya, oh. Ikaw, Tal. Ikaw. Ikaw, bro. Bro, bakla ako. Siguro yung, kasi nagpo-podcast na din ako ngayon. So, Yes, congratulations. thank you. Subscribe nyo yung YouTube channel ko, Mark Oliveros. So, first, second episode, parang yung mga comments, puro, parang, wait mo yung guest mo matapos magsalita before ka mag-butt in. And hindi naman ako naapektuhan. Mas ginamit ko pa siya to improve para sa mga susunod na Critique episode. lang. Yeah, that's a good critique. And then, yun, itong last episode, napapansin-pansin na nila na ina-adapt ko yung mga bagay na napapansin na doon. So for me, it speaks improvement din sa bagay na ginagawa ko ngayon. And masaya ako doon. Yeah. Good for all of us, guys. We have nice comments. Ako siguro ganun din. Recently, may repost yung parang sagot ko sa what triggered you today. Yay, Na tapos ang daming comment din na like, just commending how articulate I Yes. am daw, ganyan. So parang, thank you Which is po. true. Yes. Thank you so much. Miss UPH 2027. Yun nga, may Yes. comments nga doon na parang, bali, anong city po yung i-represent niya sa akin? Parang ganon. Parang, thank you. Ayun. Diba? Tingnan mo marami mga misconceptions natin. Hindi kita nyo guys, mga mabait kami mga tao. Mga solid pala kami. Ito naman, punta naman tayo dito sa nagta-trending recently about you. Recently, nag-trending daw yung kay Lola Belen na nag-post na picture na binoto ka daw niya. Nag-meet na ba kayo? Nag-reach out ka na ba kay Lola Belen? Yes! Actually, nung birthday ni Lola Belen, dapat pupunta kami as in eksaktong birthday niya. Magdadala kami ni mommy ng fruits. Then paglulutuan ko siya ng kahit anong ulam. Kasi nga, like, na-touch talaga ako noon na parang yung 50 pesos. Kaso may work ako nung birthday niya. So sabi ko, sige, the earliest we can. So pumunta kami the next day. As in, nag-take talaga kami ng time. Then sinamahan din ako ng GMA family. Sila yung nag-video. And nakakatuwa si Lola kasi sobrang energetic niya, sobrang masayahin niya. As in, kahit nung andun kami ni Mommy, tara, pasok kayo. And nagpipigil nga ako maiyak nun kasi syempre gusto ko happy lang kami ni Lola nun. Pero sobrang nakaka-touch. Tsaka ang laking sa kanya na-meet ka na niya finally talaga. So lovely. After this, actually ngayon, magbabasa sana ako ng comment like about you, about your improvement in the PBB house. But before I read that, I just wanna ask you, kasi nga ngayon, ina-appreciate ka na ng mga tao. What about you ang sa tingin mo talagang na-appreciate na nila? Anong quality mo ngayon? Anong pinaka napakita mo sa loob ng bahay ni Kuya? Feeling ko ang na-appreciate na talaga ng mga tao sa akin ngayon na napakita ko sa PBB is yung pagiging like genuine ko talaga towards everyone. Kasi yun yung misconception nila about me. Na plastic ako, yung masama ugali ko sa mga tao sa paligid ko, ako yung problem. But then inside PBB, napakita ko talaga yun na hindi ako ganun na like I really love everyone genuinely. And I really like making them laugh, masayahin ako, ang babaw ng tawa ko, Yeah. 'di ba? Ang babaw talaga ng tawa ko. And I'm happy na kaya nila ako minahal because of who I am as a person. Yeah, sabi ko din ba sa'yo, sabi ko na napakita mo yung mga best parts of you. So ito, babasahin ko na itong comment sa'yo. Ito, Sophia's improvement in the PBB house. This is from Reddit. If hindi siya okay for you before siya pumasok sa bahay or during first or second weeks, gets sa dami ng issues. Pero if hanggang ngayon, di mo pa rin maamin sa sarili mo na okay naman pala siya, baka nasa sayo na yung problema. I can see na this girl is working so hard to improve and sobrang laki na talaga ng in-improve niya at patuloy pa siyang nag-i-improve. So what is your reaction to that comment? Actually, sobrang na-appreciate ko kasi like honest din siya na like first 2 weeks, understandable na hate niya talaga ako. Pero totoo rin naman na sa taga, like 1990s, like napakita ko na talaga kung sino ako, Oo. na eto talaga ako. And totoo naman na ini-improve ko pa rin yung sarili ko. Like very vocal ako na nasa loob ng bahay na medyo hindi talaga ako magaling sa tasks ng first weeks. Kaya hindi ako napipili as a groupmate. So ginawa ko yun talagang motivation to improve myself na gusto kong gumaling sa mga tasks. Kaya nung padulo, medyo game mode na talaga. Tapos ito naman, punta na tayo dito sa mga trending topics na sa loob ng PBB. Mga love team, mga ganun, mga nagkaka-crush sa mga housemate. Alam na alam mo yan. Oo naman. Diba? So nung pumasok ka ba, kinabahan ka ba na baka may magka-crush sa'yo inside o baka may magka-crush sa'yo? I mean,
Siguro, in a way, kinabahan ako na baka may mangyaring ganun. Pero, hindi ko siya in-entertain kasi like, di naman ako yung ay, may magkakakrush sa akin. Feeling. May magkakakrush siguro sa akin sa loob. Hindi ko rin inisip talaga. Like, ang mas inisip ko lang, baka may maging kaklose ako. Kasi one of the boys ako, diba? So, syempre, yung mga tao na manonood ng PBB, hindi naman nila alam yun agad na ganun lang pala talaga siya. Mas malapit lang talaga siya sa boys naturally because of her interest. So, mas yun yung in-overthink ko na baka may times na mami-misinterpret ng tao na ay may type siya or ay may kasamuan siya. Kahit na friends lang talaga. Yun yung in-overthink ko. O ngayon, siyempre, papasok ko na rin yung tropa natin, di ba? Siyempre, ka-love team mo, nag-iisang Allen Ansay, di ba? So ngayon na paglabas mo ng bahay ni Kuya, wala, nakapag-usap na ba kayo about sa mga ganun, mga nalink-link sa'yo sa loob ng bahay ni Kuya? Oo talaga. As in like, Oo. nagkaroon nga ng chance na nasa loob pa lang ako ng bahay. Meron kaming naging branded activity na pwede kaming magsulat to someone outside the house. Tapos sakto, yung week na yun, as in, yun yung peak na ino-overthink ko na talaga na shocks, napapanood kaya ni Allen yung mga yun. Baka nag-overthink siya na ganito, ganyan. So siya yung sinulatan ko. As in, siya na yung, kung ano man yung napapanood mo, please, wait for me, pag-uusapan natin. I just want to tell you na wala kang dapat pag-isip. Wow! Nakakainis! Sorry! Tapos, Dapat di ko na tinanungan. Title paglabas, So much! See you sa next has been triggered. Ay, na-trigger kami doon. trigger, bad trip. Tapos, paglabas, like, di ba, lumabas ng bahay, hello, hello, tapos binalik kami sa loob ng house para mag-debrief. Tapos before yun, may short interaction pa. Promise, unang question ko sa kanya, nagpe-picture kami dun sa wall nung bahay ni Kuya, yung door na, yung wooden. Sabi ko, may pinagsalosan ka ba? As in, like, tinanong ko siya agad, yun yung first topic ko na may pinagsalosan ka ba? Kasi ayoko talaga na may isipin siya na may ganun inside, na wala naman talaga. So, ino-overthink ko talaga yun. Pero napag-usapan namin lahat, ganun. And it turns out, yung iniisip ko na iisipin niya, hindi niya pala yung iniisip. Yes. Iba pala yung iniisip niya. Sabi ko, ha? Hindi talaga. So, in short, lahat talaga ng mga nakita niya, lahat kwento ko yun na hindi, ganito yan, ganito. Ayun, So, tama. na-clear. Kasi sabi nila, magkaiba daw talaga din yung nangyayari mismo sa loob sa kung ano yung napapanood natin dito sa labas. Minsan So, kulang lang ng context. yes. Ano. So, my question is, ano yung winish mo na nangyari sa loob na sana na ipakita dito sa labas? Siguro, lang, kasi so far, napakita talaga ng PBB yung kung sino talaga ako. Pero kung meron man ako sana napakita doon na yung trato ko talaga sa lahat ng boy housemates. Sobrang platonic lang talaga and minsan brother nga yung tawag ko. Pero syempre, not everyone will see that. Kumbaga, hindi naman kami literal na naka-live 24/7. So, understandable kung hindi makikita ng tao yun. Napaano ako grabe. Medyo, Na-trigger. oo, na-trigger ako doon Kasi grabe din naman kasi yung kaibigan natin. Talagang supportive naman talaga. Yes. Oo. Kasi magkasama kami sa TikTok lang Kaya ayun, na talagang, Yung mga jokes niya, di ba? oo, at talagang super supportive talaga siya sa'yo. Wala naman siyang inisip ng mga ganung bagay. Fairness talaga sa'yo, Mare. Diba? Champion ka talaga. Oo. So ito na, final question ko sa'yo. Ano namang na-discover mong bago sa sarili mo nang bang nasa loob ka ng bahay ni Kuya? Na ngayon, nabaon mo na siya paglabas. Siguro inside, na-realize ko na kaya ko naman na palang mag-mature. Kasi dito sa labas ng bahay ni Kuya, alam mo yan, before like coming in, sobrang baby girl ko lang talaga. Di Na, ba yun yung Monica Ro sa'yo? blank baby girl. Baby girl. Sabi ko, like, sa labas, Mommy, ganito, ganyan, or Aki. Like, hindi ko kaya mag-isa. Pero nung nasa loob ako, natuto talaga ako na kaya ko naman palang gawin yung things on my own. Na ang ganda rin na experience kasi I was forced to like learn things on my own talaga. Lalo na I had to be there for the younger ones inside the house. So, sobrang grateful ko na sabi rin ni Mommy, paglabas ko daw sa bahay, nakita niya na mas nag-mature talaga ako as a person. Even the way I think, mas nahiyaan mo na yun. Like, ganun na. Like, sobrang mas chill na, mas relaxed. Parang mas naging unproblematic na talaga na pag may bashers, parang, yan mo na yun. Mas marami naman ng ngayon, good Yes. comments. Ganun.
Ito. Message mo na sa mga fans mo na talaga namang hindi ka iniwan at day one talagang dinedepensa ka na sa mga bashers. And syempre sa mga new fans na nakuha mo na ngayon na nakilala ka na Eh, nila. sa mga bashers na din. Pati sa mga bashers na rin. Batiin mo na sila lahat. Unang-una sa mga supporters ko, before PBB, gusto kong mag-thank you sa inyo kasi alam ko na hindi naging madali na suportahan ako, lalo na ang daming kong pinagdaanan, ang daming issues na biglang lumilitaw. And as a supporter, sobrang thankful ako na hindi kayo naniwala sa mga yon and pinili niyong panindigan na ito ako as a person, pinaglaban niyo ako sa mga bashers. And gusto ko lang din sabihin na para rin sa inyo yung journey ko doon na ayoko nang makikita na nakikipag-away kayo sa mga bashers. Kasi meron akong mga supporters na parang hina-high blood na, parang like pati yung personal life nila, tinitira na ng mga bashers. So ayoko na rin na nakikita na ginaganon yung supporters ko. And para naman sa mga new supporters, yung iba pa sa inyo, dati kong basher, Oo. sobrang thank you rin kasi binigyan niyo ako ng chance na mapakilala yung sarili ko. Kasi pwede namang like di niyo talaga ako bigyan ng chance na sabihin niyo lang, di naman talaga siya yun. Pero you guys gave me a chance and dahil sa inyo, I was really fulfilled with my journey sa PBB. Like, lagi ko nga sinasabi, hindi man ako naging big winner, pero feeling ko talaga big winner ako kasi yung goal ko sa loob ng bahay, nakuha ko talaga. And sa mga bashers, mangilan-ngilan na lang kayo wala na nga ako napapasa. Pero, Kulang na namimiss mo na? Hindi, ayoko na. Ayoko na. Kasi parang nagreklamo ka na konti Ayoko na lang na. sila eh. Ayoko na. Siguro sa mga bashers na thank you Lord, wala pa naman ako nababasa ulit. Just be kinder to everyone. Like, hindi lang sa akin kasi I'm strong enough to handle those, but not everyone in the industry will be strong enough to handle those kinds of words, yung pati family, tinitira. Kasi like, wala namang mawawala kung magiging mabait kayo sa lahat ng mga tao. And paalala lang na yung mga artista, tao rin kami, nasasaktan din kami. Hindi Tama. porket public figure kami, you can call us so much things without knowing the full context. Ayun lang. Again, to all my supporters, I love you all so much. Yeah! Thank you so much, Sophia. Yay! Thank you for joining us today. Ito, Thank you. kausapin mo na sila ulit. Saan ka pa ba namin naabangan? Saan ka pa namin nahanapin? And balita ko, malapit na rin yung big night. Imbitahan mo naman sila. Mga kapuso, 8 days na lang. Malapit na ang big night. So, sana supportahan nyo yan. At alam ko, marami pang mangyayari sa linggong to. And excited na rin akong salubungin yung mga naiwan pang housemates sa loob ng bahay. Kaya tuloy-tuloy nyo supportahan ang PBB Celebrity Collab Edition 2.0. And of course, malapit na rin i-showing ang pelikulang ginawa namin. Yes, before mag-PBB, Huwag Kang Titingin. Kasama rin namin si Sean Jan. Yes, showing na yan this summer. Actually, this April. So, sana abangan nyo yan. And syempre, all out Sundays, every Sunday, 12 noon. Yes! Thank you so much. Palakpakan para kay Sophia. Maraming salamat. And thank you so much sa laging pagtanggap sa amin sa Vault. Please visit them at O Square 2 Green Hills Shopping Center inside Tito's Latin Barbecue and Brew. Magkita-kita ulit tayo next Friday ulit at 7 p.m. You can catch us at ATM's YouTube channel, Apple Podcasts, Spotify, Audible, and ATM's official Facebook page. Please don't forget to rate us 5 stars on Spotify. And please follow our official TikTok account. It's triggered_ATM. And papapanood nyo rin kami sa Kapuso stream every Sunday, 3:15 p.m. Maraming salamat sa pagsabay. This episode. We'll see you on the next one, guys. Bye-bye! Bye!